Matapos ang matagumpay na pagpasok ni Nobunaga sa secret door ng Char family at ang pagkilos ni Chrollo ay ngayon na i-review na natin ang chapter 406 o ang episode 67 ng ating Dark Continent series ay sa wakas masasaksiyan na natin kung ano nga ba talaga ang bumungad kina Nobunaga nung binuksan ni Tajao ang pinto at makikita na rin natin ang pagkilos ni Chrollo na siyang magdidetermine sa kanyang kapalaran dito sa loob ng Black Whale. Malalaman din natin dito ang katotohanan sa Succession War at napakaraming matitinding eksena ang ating matuto ngayon sa episode na ito. Kaya naman, this is Mr. Armageddon at huwag na natin patagalin pa. Let's go! Ang pamagat ng ating chapter ngayon ay Regalia at nagsimula eksena dito kina Tajao na nililid ngayon sina Finks sa isang masikip at makitid na daan na sabi pa ni Finks na napakakitid naman ito. Sagot naman ni Tajao na nasa gitna tayo ngayon sa mga gaps nitong building. At nga pala Nobunaga, akin na muna yung katana mo. Ibigay mo muna yan sa akin sa pagbalik ko dito sa baba. Kasi binigyan na raw niya ng opisyal na ID si Nobunaga pero di raw talaga sila dededmahin ng mga sundalo sa pagdating nila doon sa tier 2 kung may daradala silang napaka-obvious na weapon gaya nitong katana. Napainis namang sagot ni Nobunaga na ano, bakit ako lang? Kakagawa ko lang nito eh. Sabi naman ni Finks na makinig ka. Ang armas mo ay napaka-obvious. Nasabi naman ni Phaeton na pero replica lang naman ng original na katana ni Nobunaga itong daladala nito ngayon. Kaya sinabihan na lang siya ni Tajao na kayo. Pero ang tier 2 kasi ay may mga bata pa raw at walang masyadong experience ng mga sundalo na baka'y diretso lang daw silang babarilin ng mga to. Matapos yan ay dumating na sila dito sa isa pang pinto na sabi naman ni Tajao habang binubuksan ito na wikang mula rito medyo magiging mahirap na talaga ang lahat. Matapos niyan ay may kita na ang bumungad sa kanila pala mga kaibigan ay isang napakalaking structure na ang gilid nito ay may hagdanan papapunta sa itaas. Nasabi naman ni Tajao na nasa loob daw sila sa gitna ng outer shell at main body ng Black Whale na patuloy lang daw silang aakyat dito at eventually makakarating daw sila sa tier 2. At may kita na napakalaki nga ang structures dito na napakaliit nilang tignan mga kaibigan dahil sa laki. Nasabi pa rito ni Finks na naalala ko tuloy yung sa Meteor City na ang amoy daw rito ay amoy imburnal daw kasi dito raw pala dumadaan ang dumi ng 200,000 na mga passengers ng Black Whale. Nasabi naman ni Tajao na ang pagre-recycle at treatment facilities ng mga imburnal ay nasa in-between daw dito sa Tier 4 and 5. So ang Tier 5 ay nasa babaraw ng mga septic tank na yan. Natanong naman ni Nobunaga na ang Char at CU ang nagmamanage sa mga planta na yan, di ba? Sagot naman ni Tajao na tama ka, na ang ilang mga bagay ay mas convenient daw talaga kung ikaw lang ang nag-handle sa isang basura. Nasabi naman ni Nobunaga na ngunit ang nagtatrabaho talaga dyan ay pinapaubayan niyo na lang sa mga subcontractors nyo, di ba? At ang kumikilos daw talaga niyan ay ang mga underlings lang daw nila. So di raw i-report ng mga to dito kina Tajao every time na may papalitan daw ng mga subcontractors. Mga salitang napakuha naman sa atensyon ni Tajao na sabi nito na ano bang ibig sabihin mo dyan? Na ang hili raw pala ang nang nagsasalita pa si Tajao ay pangiting sabi naman ni Nobunaga na ngayon ay may rason na akong bumalik sa baba. Nasabi pa ni Finks na palitan mo ang personnel sa waste treatment at magiging malaya na kayong pumatay. Mapanggap ka na isang employment agency at papasukin ng maraming tao na gagawin yung biktima. Darag pa ni Phaeton na kunwari ay may isasagawa din kayong interview at dalhin ang kada isa sa iba't ibang room at mula doon ay magsisimula na ang tunay nilang pakay. Yan daw ang ginagawa pala ng Hailey na nagpapanggap sila bilang mga subcontractors ng Char family. Kaya malaya raw itong nakakapatay ng mga tao kaya napasabi na lang si Tajao na kung kasama ko talaga kayo ay para talaga akong isang model citizen na ang galing daw nila. Kaya sabi naman ni Nobunaga na okay, babalik muna ako. Tatanungin ko muna sila ng mga tanong kung may madidiscover ako doon. Kaya good luck daw dito kina Finks. Nasabi naman ni Finks na okay, may mga tips ka ba para sa amin regarding sa hideout ng Hailey? Nasagot naman ni Nobunaga na ay tama nga pala. Ang lalaking nagpoprotekta sa hideout ay may isang counter type na ability. Kung aatakihin mo siya ay may matitrigger na isang di raw natatablan na nonsense na bagay. Kaya mag-ingat daw sila. Kasi once na na-activate na raw mga Nemdals na para mga security robots, ay i-kick out daw talaga sina Finks at ita-transport pabalik sa room. At na ang pinto rin daw between sa room A and B na mula raw sa floor plan na ibinigay na niya, ay ang lugar raw na kung saan sila matiteleport pabalik sa tier 3. Nang masabi yan ni Nobunaga, ay painis namang sagot ni Finks na ba't di mo yan sinabi noon nung una pa? So di pala kami makaka-atake sa kanila. Nasagot naman ni Phaeton na hayaan na lang daw nilang umatake sila ng una dito sa kanila.
kasi ang legit daw na pag self-defense ay ayos lang daw. Matapos ang eksenang yan ay dito naman sa may hideout ng Hailey, sa isang silid dito sa kanilang laundry room ay may kita sa ilalim ng cabinet ang oyster ni Henrik noon na kanyang itinago na ngayon bumalik na sa dati na isang transmitter mga kaibigan. At sa ngayon ay di pa rin ito napapansin ng Hailey members. Matapos yan ay dito naman sa tier 3 may kita naman si Zakuro kasama na ngayon si Henrik na sabi ni Henrik na para nagiging crowded na raw ngayon dito. Nasabi naman ni Zakuro na nandirito raw ang mga tao para ihatid daw si Hulkenberg sa huling hantungan kasi sikat raw kasi si Hulkenberg sa mga tao. Tanong naman ni Henrik na nasa na ba si Lynch? Tugon naman ni Zakuro na may ginawa raw si Lynch at bumalik doon sa kanilang office. Kaya sabi naman ni Henrik na ang Hailey member na kanilang na-encounter noon ay nakatakas daw dahil sa pangingialam ng mga sundalo. Kaya sa susunod na kung may makita raw silang Hailey ay huhulihin daw nila kaagad ito. At ipapaubayan na lang daw nila kay Lynch ang pag-e-interrogate para magsalita ito na tatanungin nila ang Hailey member na yan patungkol sa mga trap na ginawa ng Hailey kasi yan daw ang pinaka-efficient na paraan. Maya-maya pa may isa namang tao na sumisigaw at nagmamadali papalapit kina Henrik na sabing Henrik na matapos sa eksenang yan ay fast forward may kita ang bangkay na ni Lynch mga kaibigan na ang ulo nito ay nakaharap na sa likod nito. Nasabi nitong sundalo na natagpuan daw nila ang bangkay during sa kanilang final sweep bago ang sinagawang funeral procession. Naayon pa ng isa na alam daw nila na ang babaeng to ay miyembro daw ng CU kaya ay itong sina Henrik daw ang kanilang unang kinontak. Napaliwanag pa niya na isang complete cervical fracture daw ang nangyari na ang pumatay daw sa babae ay isa raw talagang pro na ginawa niya ito sa napakabilis daw na paraan. Nasabi naman ni Henrik na may digmaan daw kasing nangyari na isang hitman daw mula siguro sa Hailey ang siyang pumatay daw dito sa babae. Nakukunin daw nila itong katawan kaya wag na lang daw nila itong isulat o i-record pa. Matapos yan ay habang daladala na ni Henrik ang bangkay ay tinanong naman niya si Zakuro na para maklarify niya raw talaga na naghiwalay ba raw talaga itong si Zakuro at si Lynch noon matapos nilang matagpuan si Hisoka. Nasagot naman ni Zakuro na oo. Pinabagsak raw sila noon ni Hisoka na kung si Hisoka raw ang pumatay kay Lynch ay dapat ay silang dalawa raw sana ang patay na ngayon. Kaya sabi naman ni Henrik na tama ka pero what if na pinuntahan o hinanap daw ni Lynch si Hisoka ng mag-isa lang? Nasagot naman ni Zakuro na hindi. Malalaman ko yan kasi napaka-transparent daw na tao itong si Lynch. Mga salitang nagpakuha naman sa atensyon ni Henrik na darag pa ni Zakuro na in fact nung kakagising pa lang niya at nahihilo pa lamang siya ay na-remember niya mga kaibigan na nakakapagtataka na parang kalmado lang daw noon si Lynch na hindi raw si Lynch ang isang tipo raw ng tao na mag-aalala talaga sa kanyang kalagayan matapos nung nahimatay daw siya. Kaya dito na nagsalita si Henrik na ibang tao. Natanong naman ni Zakuro na ano? Tugon naman ni Henrik na kung ang Lynch na yon ay ibang tao na nagsasalita pa si Henrik na sabi naman ni Zakuro na ha? Paliwanag naman ni Henrik na ang tunay na Lynch sa mga oras na yon ay patay na raw. At kung ang gumigising daw kay Zakuro noon ay ibang tao ay nang di pa nga nakadugtong si Henrik sa kanyang sasabihin ay nagsalita ulit itong si Zakuro na di makapaniwala na wikang sinasabi mo ba na may nagpapanggap noon na siya si Lynch? Nasagot naman ni Henrik na oo. Na kung si Hisoka yun ay bakit niya yun gagawin? O bakit daw gagawin ni Hisoka ang bagay na yun? Inuch ay sabi naman ni Zakuro na teka, ano? Hindi kita nagigets dito na hindi ba yun si Lynch? Na si Hisoka ba yun na nagpapanggap na si Lynch? Pero hindi rin kasi mas matanggad daw si Hisoka kumpara kay Lynch. Pero teka, napag-usapan namin ni Lynch noon na posibleng may abilidad nga si Hisoka na namomodify daw nito ang height nito na mas magme-make sense daw sa kanya siguro kung sa mga oras na yun ay si Lynch daw talaga yun at namanipula lang daw ni Hisoka. Nasagot naman ni Henrik na tama ka dyan kasi wala pa raw siyang nakilalang tao na kayang ibahin daw ang tangkad nito. Pero kung isang manipulator daw si Hisoka ay ano raw ang punto nito noon na manipulahin daw si Lynch para gisingin lamang daw itong si Zakuro at sabihan na babalik lang daw muna ito sa office. Na kung nawala raw noon si Lynch na walang sinabing kahit na anong salita ay kailangan daw talaga nila ngayon na isipin ang lahat ng posibilidad sa tunay talaga na nangyari. Na diba mas mainam daw yon na yun ang kanilang gagawin mula sa perspective ng kalaban. Kaya sabi naman ni Zakuro na well, siguro ay gusto raw ng kanilang kalaban na limitahan daw ang kanilang pag-iisip o ideas. Natanong naman ni Henrik na limitahan. Paliwanag naman ni Zakuro na oo, na magiging inconvenient daw kasi para kay Hisoka kung marami raw silang iisiping possibilities o ideas. Na kung ganyan daw ang iniisip ni Hisoka ngayon ay mas mag-fit daw talaga ito sa kanilang teorya na namanipula nga si Lynch. Kaya sinabihan naman ni Henrik si Zakuro na sabihan mo ko sa lahat sa kung ano raw talaga ang sinabi ni Lynch sa kanya noon nung nagising ito. Kasi baka ay may makukuha raw silang hint base sa mga sinabi ni Lynch noon. Kaya sabi naman ni Zakuro na narinig ko noon ang kanyang boses na sabing gumising ka na. Nasabi raw nito sa kanya noon na ayos ka lang ba? Kaya ay napasabi raw siya sa kanyang isipan noon na nagtataka siya kasi kinamusta siya ni Lynch pero hindi naman daw iyon ang ugali talaga ni Lynch na mag-aalala sa kanyang kalagayan. At sabi pa ni Zakuro dito na oo nga pala sinabi rin daw ni Lynch noon ang mga salitang si Hisoka talaga ang lalaki na nakita natin kanina. Kaya dito na napasabi si Henrik na yan ang gusto ng taong nagpapanggap na si Lynch na limitahan tayo sa pag-iisip na si Hisoka raw talaga ang nakausap noon ni Zakuro.
Kaya sabi naman ni Zakuro na teka, napag-usapan lang natin kanina na si Hisoka ay posibleng si Lynch, diba? Pero ngayon ay hindi raw pala si Hisoka ang nagpapanggap na si Lynch o posibleng hindi si Hisoka sa mga oras na yon, na kung di raw si Hisoka ay sino raw iyon. Nasagot naman ni Hendrik na nalaman ni Lynch gamit ang kanyang ability na ang nakausap daw nila noon ay isang peking Hisoka. Kaya yan daw ang dahilan na pinatahimik daw si Lynch ng taong yon. At binuhay lang daw itong si Zakuro para masabihan raw sila ni Zakuro noon na nahanap na nito si Hisoka, not realizing na hindi raw pala talaga iyon ang aktwal o totoong Hisoka. Nasabi naman ni Zakuro na isang peking Hisoka ang nagmanipula kay Lynch para linlangin ako. Sino ba ang gagawa ng ganyang kakomplikadong bagay? Nasagot naman ni Hendrik na dyan napapasok ang obvious na ang taong yan ay hinahanap din daw pala si Hisoka at na ayaw daw nito na mag-interfere sila. Na kung mahanap daw kasi nila ng una si Hisoka ay nalaman na raw ng peking Hisoka na yon na itatago raw talaga nila sa lahat na nahanap na nila si Hisoka, nang sa ganon ay ang iba pang naghahanap kay Hisoka ay magsasayang lamang ng kanilang oras sa paghahanap at yun daw talaga ang nangyari. Pero ang kanyang mga iniisip na ito ay nakabase lamang daw sa kanyang mga assumptions na ang fact daw talaga ay silang dalawa raw ni na Lynch noon ay nahanap raw si Hisoka at na may pumatay daw talaga kay Lynch. Kaya sabi naman ng galit na si Zakuro na kung ang Phantom Troop ang may gawa nun ay kailangan din nating labanan ang Char family, diba? Pero hindi ito isang laban na sisimulan lang natin base sa spekulasyon lamang. Pero ipaghihigan din talaga natin ang kanyang pagkamatay, diba? Kahit sino pa man yan. Matapos na sabi yan ni Zakuro ay sabi naman Hendrik na oo. Matapos ang sena niyan ay may kita naman si Chrollo na may malungkot na muka, habang dito naman sa Tier 3 ay naghanda na ang lahat na sabing magsisimula na raw ang funeral procession. Na inaasahan daw nila ang napakaraming tao kaya dapat na alalahanin daw nila na isa raw itong respectful na event, na wag daw silang tumakbo at magtulakan, na dapat ay manatili raw silang tahimik, na sana ay mag-rest in peace daw talaga ang Prinsipe Hulkenberg. Matapos yan ay may kita naman na binuklat na ni Chrollo ang kanyang bandit secret na libro at may kita ang litrato ng babae na may pangalang Macgate na Rumi, na kung saan ay ang ability nito ay tinatawag na Love Dial 6700, disgusting telephone, na nang inactivate ito ni Chrollo ay lumabas naman sa kanyang kaliwang kamay ang isang conjured na lumang version ng cellphone, na kung saan ay may i-denial na numero si Chrollo at tinawagan ito, na habang tinatawagan niya ang number na yan ay may kita naman ang napakaraming tao na dumalo na para sa funeral procession. Nasabi naman ng nasa cellphone na ang numero raw ng taong tinatawagan daw ni Chrollo ay maaring wala raw sa area na to, na subukan na lang daw ni Chrollo na tumawag sa ibang lokasyon. At ang bilang daw ng tawag na pwede pang gawin ni Chrollo sa araw na ito ay nang nagsasalita pa sana ang nasa cellphone ay sa isipan naman nga ni Chrollo ay wika pa niya na pati rito sa napakaraming tao ay wala rin daw ang hinahanap niya, na kung iisipin din daw niya na parehas lang din daw ito noon sa Heaven's Arena. Nasusubukan ba raw niyang tumawag sa ibang lugar gamit pa rin ang numero na ito, o medyo ilulusin daw niya ang restriction ng ability na ito, na kailangan ba raw niyang pumunta na lang sa Tier 1 na kahit mas riskier daw noon kasi nasa gitna pa raw ngayon ang lahat doon sa Tier 1 sa nangyayaring succession battle, na sa tingin niya na may mas marami raw tao sa Tier 1 ang may mga itinatagong abilities, na ang succession battle ritual ay nagbibigay daw ng Nen abilities na ginagamit daw nila ang mga abilities naman na yan para labanan daw ang isa't isa hanggat sa isa na lang daw ang matitira, na ayon pa rito kay Chrollo na ang succession battle ay gumagamit daw ng regalia ng Kakin, at yan ay ang tatlong sacred treasures ng Kakin na hinahanap din daw niya. Na una ay ang ritual vase na ginagamit ng participants sa succession battle na ang Seed Urn. Pangalawa naman ay ang Divine Mummy na tagapangasiwa raw ng succession battle, which is ang Lotus Anchorite. At ang pangatlo naman ay ang espada na ginagamit daw sa pag-angat ng posisyon na ibinibigay daw sa susunod na magiging hari, ang The Sword of Good Omen. Yan daw ang 3 sacred treasures ng Kakin, na ayon pa kay Chrollo na sa ngayon ay nalaman na raw siguro ng royal family mula sa mafia na nandirito sila, na hindi raw talaga ang mga to maniniwala na nandirito raw ang Phantom Troop para hanapin lamang si Hisoka, na iniisip daw ng mga to na nandirito din sila para kunin daw talaga ang mga treasures na yon, na whether inilagay daw ng Kakin ang tatlong treasures sa iisang lugar lamang o inihiwalay ito dito sa ship o sa iba't ibang parte ng ship ay depende na raw yan sa Kakin. Therefore ay kailangan daw nilang hanapin si Hisoka at ang treasure sa bawat parte ng ship mula sa baba hanggang sa itaas. At since na wala pa raw masyadong pag-iba sa mga galaw ng mafia o military, kahit narinig na ng mga to ang tungkol sa kanilang presence mula sa inter sa itaas, ay masasabi niyang wala raw siguro dito sa Tier 3 hanggang sa Tier 5 ang mga treasure na yon. Na nung nalaman daw niya na ang Nen abilities ay involved at ginamit daw sa succession battle at ang tatlong treasure na yon ay kasama rin daw na ginamit sa succession battle, ay dun daw niya nalaman na ang tatlong treasure daw pala na yon ay ang system daw na ginamit sa pag-create ng makapangyarihan daw na Nen na kinakailangan hindi lang para sa succession battle kundi para ma-maintain din daw mismo ang kaunlaran ng Kakin. Na ayon
line pa rito kay Chrollo na may isang ritual site daw siguro rito, na isang focal point daw, na isang parang funeral hall, na kung saan ay dun daw talaga nakalagay ang mga treasure, which means ay nasa tier 1 daw siguro ang mga treasure na yan. Na itong mga holy treasures daw na ito ay ang nag-form daw sa ugat ng pag-unlad ng Kakin, kaya masabi niyang mas gorjado pa raw ang mga to kaysa sa hari mismo, kasi ito raw ang pinakamahalagang bagay na pwedeng nakawin, na sa tingin daw niya na mga treasures daw na yan ay ang siyang magsasatisfy daw sa mga conditions na kinakailangan niya para mapa-upgrade daw niya ang kanyang skill hunter, na ang kapangyarihan daw na mula sa sacred treasures na yan ay ang kinakailangan rin daw niya para mapatay talaga ng tuluyan si Hisoka. Pero para manakaw daw ang isang napaka-rare at makapangyarihan din daw na ability at ilagay ito sa kanyang libro, ay bago pa raw ang kanyang pagsunod sa usual na condition for activation ay kinakailangan daw muna niyang manakaw ang isang national level daw na treasure item. Nadagdag pa ni Chrollo na mas magiging mahirap daw na i-control ngayon ang kanyang dalawang nagka-clash na emosyon, na dapat kasi ay hindi raw siya magmadali pero hindi rin daw siya pwedeng maghintay na lang palagi, na masabi niya na ang kanyang attempt na pagnakaw sa mga treasures na yan ay may daladala raw talagang malaking risk, kasi pupunta raw siya sa tier 1 na mas magpapataas naman sa tsansa na masasalubong niya doon si Hisoka bago pa siya tuluyang maging handa na talaga sa pagkipaglaban. Pero hindi raw talaga yan ang pinakamalaking problema dito, kasi ang susunod daw na kanilang option ay nakaset na raw, o ang alternative nila na plano, na magpapatuloy pa rin daw ang spiders kahit na mamatay man siya. Yan daw ang bagay sa kung bakit kinakatakutan daw talaga ang Phantom Troop, kasi yan daw ang kinaganda sa pagdesenyo niya sa spiders. So alam ni Chrollo mga kaibigan na malaki ang tsansa na mapapatay talaga siya ni Hisoka, lalo na ngayon. Kaya kinakailangan niya munang hanapin at makuha ang kapangyarihan na tinataglay ng sacred treasures na yon upang maging handa na talaga siya na harapin si Hisoka. So matapos yan ay patuloy pa rin tinatawagan ni Chrollo ang numero na dinadial niya kanina, habang sinasagawa naman dito ang funeral procession ni Hulkenberg, na ngayon binubuhat ang kabaong ni Hulkenberg nitong kanyang mga guards, na matapos yan ay maririnig na ma'am na nahanap na pala ni Chrollo ang taong hinahanap niya mula sa number na tinatawagan niya. Pero ang taong hinahanap nito ay nasa out of Nen range daw nito, na dapat ay lumipat daw muna si Chrollo ng pwesto at subukan muli ang pagtawag upang ma-determine niya kung nasang lokasyon ba ang kanyang tinatawagan ngayon. Pero hindi i-disclose kung ilang call attempts na lang daw ang natitira na pwedeng gawin ni Chrollo sa araw na ito. Na matapos yan ay kumilos na nga si Chrollo mga kaibigan, na sabing tama ako, nasa itaas daw ang kanyang hinahanap ngayon. At apparently ang ability na Love Dial 6700 mga kaibigan ay may kakayahan pala ito na mahanap ng user ang kanyang ideal partner sa pamamagitan lamang ng pagdial ng number. So sino kaya ang nahanap na ni Chrollo mga kaibigan? Si Hisoka na ba yan? O ibang tao pala? So mas nagiging exciting na ang mga mangyayari knowing na kumilos na rin ang mga tauhan ni Morena para hanapin ang isang tao na pwede nilang maging kakampi. Sina Finks ay papapunta na rin sa hideout ng Hailey at si Chrollo ay nagsimula na rin kumilos at ngayon papapunta na sa upper tiers mga kaibigan, o sa tier 1 kung nasan din ngayon si Hisoka. Kaya na may abangan nyo talaga mga kaibigan ang susunod ng mga chapters, kasi amoy na rito mga kaibigan ang kaguluhang mangyayari eventually sa tier 1. So dito mo natin tatapusin ang video sa last panel na ito. Kaya naman kung nagustuhan nyo video, can get a like, comment, subscribe, and follow na rin sa bagong FB page natin for more videos and updates like this. Maraming salamat, and see you guys again on my next video.